binabash ngayon si Gerald, pinagkakakitaan ba ni Gerald Santos yung nangyari sa kanya noon? For the content, eto na nga, si Priscilla Mireles. Oh. Nanakawan! Nang asawa, Mamaloy? Uy, grabe ka, hindi. Ano ba? Sorry, Meme Pies, but hindi ako agree sa'yo this time. Not every kid have a good relationship and supportive family. Kung ikaw meron kang magandang relasyon sa mga magulang mo, then good for you. But don't blame or invalidate someone. Sinagot ni Meme yan. Ito na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya ichika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, ichika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, ichika mo na, dali. Ito na ang latest! Hello mga ka-update, ito po ang inyong mga link. Ito ba si Mamaloy? Ito naman po si Papa O. Niya sa mga ba? Ang lagi inyong iniigilit sa ay! Ichika mo na, dali. La 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 la, chichika na namin, dali. Naku, ang dami natin pag-uusapan ngayon ha. Ay, nako. Ito'y may kinalaman or kaugnayan sa mga pagiging sensitive ng mga tao these days, no? Oo. Actually, sa lahat naman ng pagkakataon sensitive ang mga tao, at lalo na dapat hindi ka insensitive, no? Or maging considerate kesa inconsiderate. Diba? Habang si Jex ay kumakandiret. Ay, Ba yun? Ay, ayan. Hindi, katulad na lamang nito, no? oo. Baklang-baklang. Hindi. Siyempre, dapat ano tayo ngayon, no? Hindi tayo dapat ginagawa natin joke yung mga nangyayari sa buhay ng ibang tao porque hindi nangyayari sa buhay natin. Tama. Di ba? Katulad na lamang ni Gerald Santos, no? Nung siya'y umapir sa Senate hearing ni Chairman ng Public Information and Media na si Senator Robin Padilla, no? Kasi Senator Jingo Estrada, no? Yeah. Talagang yung iba kinu-question na si Gerald ngayon. Oo. Dahil bakit daw ang tagal-tagal na ngayon ka lang nagreklamo. Oo. Siyempre, hindi man pwede i-invalidate yung nararamdaman ng bata. Eh, siyempre, feeling niya that time wala siyang kakampi. Ngayon, parang ang nagbukas ng isip niya ay si Sandro Mulak. Oo. Kaya naman kasama ni Attorney Ferdinand Topacio, parang malakas na yung loob niya, no? At ang kanyang sinasabi doon ay parang hindi siya nabigyan ng proyekto. Tulad nung di umali ng halay sa kanya na si composer, no? Na hindi man binabanggit ang pangalan, kaya sino tayo para banggitin natin ang pangalan niya, no? Sinasabi niya na yes, natanggal nga ito sa GMA pero hindi naman siya binibigyan ng trabaho. Kaya minabuti niya na since may alokang TV5 at doon sa TV5 ay saka lang siya bibigyan ng trabaho kapag nakapagpa-release siya Sa ng kanyang GMA. kontrata sa GMA. Ayun, saka siya bibigyan. Kaya nagpa-release siya kasi wala rin naman daw nangyayari. Samantalang ang GMA, ano sinabi? Eto na nga, Nay, ang sabi ng GMA, parang ngayon lang nila narinig yung ganyang reklamo na merong ng rape. Eh, ang reklamo niya dati, parang sexual harassment. Hindi nga rape. Kaya nga, di ba, nabanggit din ni Senator Jimbo, parang ngayon lang yan lumabas. Iba yung dati mong nireklamo, which is hindi na nasa loob ng statement ng GMA. Na inaction na nila appropriately yung nireklamo nung panahon na yon ni Gerald. So, kung ganyan ang reklamo nila, siguro iba rin yung action nila nung panahon na yun, di ba? Andun naman ang representante ng GMA Sen, yung kanilang legal counsel, no? At yun nga, medyo binabash ngayon si Gerald kasi nga parang nagka-cloud chasing lang daw si Gerald, gumagawa ng sariling vlog, pinifeature niya yung kanyang mga hinaing sa buhay through vlogging. So parang feeling ng iba, pinagkakakitaan ba ni Gerald Santos yung nangyari sa kanya noon? Sabi nga ng iba na, for the content, Oo. So, syempre, hindi naman para i-invalidate natin, no? O isa walang bahala yung mga nararamdaman yung sa loob ni Gerald, no? Kumbaga narrative niya yun eh.
kung paano may narrative din ng GMA 7. Di ba? Pero syempre, parang ano na to pagsasara ng pinto Yeah. sa pagitan ni Gerald at ng GMA 7 na siguro nagkaroon na rin ng sariling judgment itong si Gerald na never na akong gustong makatrabaho o mabibigyan ng trabaho o ng espasyo dito sa GMA 7. Kaya lalaban na rin ako. Tsaka na baka ito, syempre, kung sino man yung mga nabibiktima ng kahit anong klaseng rahasan, di ba, Nay? Kanya-kanya tayo ng way ng pag-cope doon sa na-experience natin na trauma If it took him 19 years para harapin yung fear, yung at maging courageous na ilahad yung kwento niya, ganun katagal bago nagkaroon ng lakas ng loob talaga. Oo. So, ibigay natin yan sa kanya. Oo. Pero yun nga, gaya nga ng lagi natin sinasabi, na bawat tao, iba-iba yung coping mechanism. Kaya irespeto po natin kung ngayon lang nagsasalita si Gerald at ngayon lang siya nakahanap siguro ng makakampi, no? Na feeling niya, ay etong mga to matutulungan ako. Kasi nga, di ba, parang napakabata niya nung mga panahon na nangyari yun. Di ba, Nay? No? Correct. At syempre, hindi yan natatapos dyan. I'm sure itong pangyayaring ito ay mahaba-haba pang panahon na pag-uusapan dahil nga meron silang parang kinakraft nila na law or meron silang gustong i-amend sa existing law natin tungkol sa sexual harassment, sexual assault para mas mapagtibay ito in the future pag meron ulit nangyaring ganitong klaseng pangyayari. Malamang na kaya din ngayon nakakapagsalita si Gerald dahil nakahanap din siya ng kakampi kay Sandro Mula. Oo. Lalo na si Sandro ngayon, talagang narinig natin si Sandro at kung ano yung mga naibalita natin dito noon, na ibahagi namin sa inyo, parang lahat ay tumutugma sa investigasyon ni Senator Jingo Estrada at maging sa mga pahayag ni Nini Mulak at ni Sandro Mulak. Pero wala kang binalita rito tungkol kay Sandro Mulak Ano? Na sinangayunan ng dalawang kontraktor. Syempre, kontra yun Kaya alam kontraktor. Ano pala yun? Hindi, syempre sa lungap yun. Hindi naman pwede silang magtugma ng kanilang mga narrative. No? Pero hindi nangangahulugan na pareho silang nagsasabi ng totoo. Isa dyan ay nagsisinungaling. Isa lang din, di dalawa? Isang partido ang nagsisinungaling. Ito si Jake sa sampaling kita. Kasi sabi ko isa lang Oo nga, dalawang partido yan, hindi pa. Kailangan lang, dapat consistent lang tayo sa ating mga sinasabi. Mahirap, katulad niyan, si Jojo Nones, talagang sinight in contempt ni Senator Jinggoy Estrada dahil feeling niya nagsisinungaling. Dahil may pinirmahan ng affidavit itong si Vice President Annette Corazon Valdez na inalok niya si Nino Mulak ng tulong para dun sa favorite charity niya or yung chosen charity ni Nino Mulak. Oo, na pinabulaanan niya na hindi raw yun for settlement. Kaya nagpanting si Jinggoy at sinabi niya, wala naman ako sinasabing for settlement. At tinatanong ko ay inalok mo si Nino Mulak ng tulong para sa kanyang charity. O ayun, ang ending na siya na cited contempt. Kaya napakahirap nitong issue na to, Yeah. At sana naman hindi mag-give up yung lawyer nila. Oo, si Attorney Maggie, Si attorney sana hindi gumip up? Bakit? O siyang i-give up? Alam mo, Chicks, ikaw talaga. Hindi, nagtatanong. Mukhang pang mahusay si Attorney Maggie, Anyway, hindi natin alam kung saan ito patungo. Oo nga. Pero mukhang hindi matatahimik itong si Sandro Mulak. Oo, Nay. Oo, kasi meron siyang pahayag sa kanyang IG story. Ay, yes, Nay. At sa Facebook niya o ano sinabi. Mukhang hindi talaga siya tatahimik. Eto nga, Nay, nasa sulat. Basa. What you did to me, it wrecked me. Hirap na hirap ako matulog since it happened. Anxiety and PTSDs are hard to beat. Everyday akong hinahaunt ng trauma ko. Ayoko mangyari sa ibang ginawa sa akin. Kaya sinasabi ko sa kapatid ko na sana wag mangyari sa kanya ang nangyari sa akin kasi hirap na ako. Diring-diri pa din ako sa sarili ko. Napakahirap tanggapin lahat ng ginawa sa akin.
I'm trying my best to be okay para hindi magala yung pamilya ko, lalo na yung mami ko na nasa Amerika, na araw-araw umiiyak dahil sinisisi niya ang sarili niya na malayo siya at hindi ako maprotektahan. But the truth is, hindi ako okay. Thank you to all my friends and family who always checks up on me. I really appreciate it. Ang laban ko ay para din sa lahat ng inabuso. The truth will prevail. Anong take mo dyan, Loy? Habang binabasa ko na, parang alam mo yun, damang-damang mo yung damdamin ni Sandro. Okay. Oo. Yung parang kung nandun ka sa sitwasyon niya, parang naramdaman mo kung ano yung pinagdadaanan niya. Kasi talagang ano eh, yung bawat salita, naman mo yung sakit, yung awa sa sarili. Yung pandidiri sa sarili. Oo, di ba? Eh, di ba nga, meron nga akong nakakausap na isa rin, may ganun sitwasyon ni Sandro. Oo. Na pag naliligo daw siya, parang every time maliligo siya, bumabalik sa alaala niya yung ginawa sa kanya, yung nanamantala sa kanya. Lalo na yung pag dumadantay na rito yung tubig mula sa shower, nararamdaman nung kausap ko, parang nandito yung labi ng perpetrator. Oo, tapos parang gumuguhit, nakaganon siya. So parang imagine mo yun na yung shower na yun, gumaganon pa siya sa tubig. Yung ganon, meron pang eksena, yung friend ko na parang gustong itry na pasukin yung Lagos ng Del Norte niya. Pasukin ng real property tax. Lagos ng Del Norte. Yung West Point nung kausap ko. Gusto pasukin ng North Pole? Oo. Oh my God. Ganon, kaya yung kwento ng kaibigan ko, tsaka yung kwento ni Sandro doon, mararamdaman mo na siguro meron pang iba na nangyari dito sa batang ito. Siguro meron pa siyang hindi lang naikwento kasi siya mismo hindi niya kakayanin ikwento. Kaya maganda rin na hindi na naisatula or naikwento ng in detail yung mga nangyari sa kanya kasi di ba parang ang series. Oo nga eh. At Anyway. saka yun nga, di ba na yung sinasabi nga nila, dahil nga umuusad na yung kaso, so medyo pili din yung mga impormasyon na ibibigay nila sa magkabilang kampo kasi nga baka mamaya maka-apekto dun sa kaso. Pamamaya yung isang kampo ma-preempt, di ba? Magamit na nung kabilang kampo bilang depensa or mapagplanuhan na, di ba? So, sabi nga ni Senator Jinggoy doon sa kanyang hearing talagang kung iisa-isahin ang laswa, parang ang lalaswa nung ginawa o nangyari dito kay Sandro. Ay nako, hindi naman sa ginajudge namin yung dalawa, no? Sana lang din maipresent nila yung kanilang case ng maliwanag, ng mahusay, para mabigyan din sila ng timbang, para isaalang-alang din yung kanilang versyon ng katotohanan. Di ba? Nalisot mo rin, te, no? ang hirap eh kasi sensitive talaga yung issue. Oo, sensitive yan, Pero ito na, ikinwento ng buong-buo lahat ng nangyari. Very detailed, nice. Yung nangyari kay Sandro? Hindi si Sandro, Nay. Anong nangyari ba dyan? Eto na nga, si Priscilla Mireles. Oh. Nanakawan! Nang asawa, Mamaloy? Uy, grabe ka, hindi. Gaga ka talaga. Hindi. Diyos ko, ano ba yan? Ano bang kasi Ay! Aray! Anin mo na, diretso-diretso. Eto na nga, nanakawan siya ng cellphone. Saan? Nakapakan siya. Doon sa marketplace sa Uptown BGC. Marketplace yung grocery, di ba? So, ayun na nga. So, nag-live si Priscilla Mireles habang nandun pa siya sa marketplace dahil nga naghinga siya, nag-grant siya ng kanyang sama ng loob sa mga nangyari sa kanya. Dahil nga ang kwento, habang nagbabayad na siya sa cashier, nagkaroon daw ng parang commotion, nagtingin na yung mga tao na parang nagkagulo dahil merong gulo
Tapos doon na nadukot yung cellphone niya. Nagpunta siya ng admin office. Oh, para ano? Para humingi ng kopya ng, or silipin yung CCTV. Para nga makita kung may nangyari ba, kung nadukutan ba siya o hindi. Para lang to confirm. Ang so, ang sinabi ng admin kay Priscilla, pumunta siya ng police station at doon siya mag-file ng report. So ginawa naman ni Miss Priscilla Mireles, diba? Kahit na ajit na ajit ka dahil nawalan ka ng gamit na nakawan ka. So napunta siya ng police station, nag-file siya ng report, tapos para malaman ng mga police kung sino ang mga suspect, bumalik sila doon sa admin para i-access yung CCTV. Na-access nila. Ay hindi. Ay, ano nangyari? Sabi daw nung legal team ng marketplace ay kailangan muna ng court order bago nila ma-access yung CCTV. Ha? Totoo ba? May ganon? Papa-access na lang natin, Nay. Ako kasi ang paniniwala ko. Oo, ganun nga na daw nangyari. Hindi naman pinaglalaruan ni Priscilla yung nangyari sa kanya. Hindi naman siya nag-iimbento lang na nawalan siya. Kaya siya pumunta doon sa admin office ay para makita kung sinong dumukot, kung nasaan siya nung mga panahon na yon at paano siya nadukutan. Syempre masyadong panatag ang loob ni Priscilla Mireles, sabi niya. Dahil marketplace ito. Kaya siya pumunta na admin para makita at malaman kung paano nawala ang kanyang cellphone. Ayun nga na yung sama ng loob niya. Parang dahil doon sa action na yun na hindi cooperative yung admin, parang lumalabas na mas pinapaboran o napoproteksyonan tuloy nung establishmento yung mga masasamang loob kesa doon sa customer na nagawan ng krimen. Oo, dahil parang they're making it hard for her na ma-solve yung case. Kahit yung mga police, ang sinasabi daw sa kanya, this is the first time na may ganyan silang experience na parang hindi nakikipag-cooperate ng establishment na matukoy yung mga muka ng mga suspect. Kasi kaya daw nila kailangan yung CCTV para nga makita nila . Kaya naman nung sumunod na nag-live si Priscilla Nay, sinabi niya, eto. Sa maganda balita, 2 taon na we were able to already identify. And yung mas lalo maganda balita na confident ako sa PNP ng BGC that they're gonna identify all of them. And lahat sila, kakasuhan ko talaga. It doesn't matter. 2 days, guys, I've been in and out of police station. 2 days. My whole day is taken by doing what I need to do. I will do hanggang dulo. I will continue to do that. Because yung target ko dito is kukulong sila lahat. Makukulong sila lahat. Because I'm not gonna allow that to be a precedent. I cannot. Kahit na I already recover my item, it's not about the phone. I'm not gonna stop until the results that needs to happen come out. So, sorry lang, malas nila, ako yung tina-target nila. Sana hindi po. So, gano'n na lang na yun talaga yung frustration talaga ni Priscilla. Kaya nakakaloka, tinulungan pa naman siya ng Taguig Police. Oo. Sa kanyang pagpa-file ng report. At meron pang ibang tumutulong sa kanya. Kaya lang yung admin, ayaw siyang i-allow na makita yung CCTV. Baka naman sira ang CCTV, di lang nila maamin. Buo! Buong-buo yung CCTV, kaya nga nakita nila. So hindi sira? Hindi. Bakit? Kaya nila nakita na 4 yung magkakasabwat. Ang problema lang, nakita, pero ay bigyan ng kopya. Ganyan kailangan daw ng court order. So, eto na nga. Dahil nga nag-rant si Priscilla at nag-live siya, doon sa FB live niya, na-identify niya yung mukha ng dalawa. Oo. So, kaya nagkaroon na ng 2 suspect, di ba? Tapos, eto na nga. Dahil sa Find My Phone app, nakita na ang cellphone ni Priscilla nasa Green Hills na. Ayun. Si Jex pa naman, mahilig bumili ng mga Sa Green nakaw Hills, na no? cellphone. Hindi! Yes. Hoy! Bago to, no? Kung bili mo sa Green Hills. Pero, Kaya pero wala hindi mo sa naka. at walang box. Hoy, meron! Pero wala siyang box. Tapos iba yung kable. Ay, may charger. Oo. Chinap-chap to eh. Meron to. Tapos, Ayun na nga, Nay. So sabi ni Priscilla, nagkamali sila ng biniktima. Dahil siya daw yung taong may follow through. She will fight till the end na makulong yung 4 na magnanakaw. At talagang hindi daw siya titigil. Tinitigil? Ako ganyan din yung ginagawa niya kay Jan Estrada tsaka doon sa babaeng nalilig kay Jan Hindi niya rin tinitigilan Ha?
Hindi mukhang ganyan siya talaga, di ba? Oh, anyway, so ano nang next? Eto na nga, Nay. Araw-araw nga daw siya halos nasa presinto at talagang pinapollow up niya ang case. Talagang gusto niya ma-identify yung dalawa pang kasabwat at mahuli sila lahat at magpa-file daw talaga siya ng kaso. Dahil nga naikwento niya na meron daw friend siya na nagkwento na merong Japanese friend na ganyan yung nangyari. Na same din pong modus. Nagkagulo, nanakawan, tapos nung nagre-reklamo na dahil hindi marunong mag-English, tumigil na lang sa pagrereklamo. Oh my God. So, ibig sabihin na, laging may nangyayaring ganun dun sa lugar na yun. Ayun ang dapat natutukan ng uptown at ng marketplace. Lalo na kung nananawagan itong si Priscilla na huwag na kayong mag-shop dito, huwag na kayong mag-grocery. Kung hindi rin naman pala kayo safe, ako galing sa Brazil. Alam ko naman yung nakawan sa pickpocketing sa Brazil. Kaya ako nandito kasi alam ko safe ako dito, safe haven ko to. Tapos ganito pala yung mangyayari sa akin. Akala ko safe dito sa ganyan si Priscilla. Kaya dapat tutukan niyang maigi ng pamunuan ng marketplace na hindi lang dahil kilala si Priscilla, kundi para yan sa kapakanan ng lahat ng mga mall goers. Yes. Diba? Maging alisto tayo. Katulad nito, Noy, no? Na-misinterpret naman si Vice Ganda. Bakit? Misunderstood ba siya? Or pinanindigan ba ni Vice Ganda yung kanyang sinabi, yung kanyang naging statement doon sa especially for you? Ano bang issue doon? Kasi nga meron kasing searcher dun sa especially for you na nagkwento na meron silang problema mag-ina sa kanilang relasyon. So parang naibulalas ni Meme na mahirap talaga yung problema sa pamilya. Parang mahirap masolusyonan. Mas mahirap pa yan kaysa sa pagkamit ng ginto sa Olympics. Kaya doon ang binash si Vice. Na ikabit nila dun sa issue ng Anyway, ganun talaga. Pag nasa TV ka, kahit naman tayo, di ba? Lagi tayo napapanood dito. May mga bashers pa rin. I'm sure sanay na dyan si Vice Ganda. Ano mo yan So, syempre, kahit paano, meron pa rin pitik yan kay Vice. Kaya rin nilinaw ni Vice ito. Ano nga sabi ni Vice doon sa dating Twitter, yung ex? Eto na nga, Nay. Meron isang nag-comment doon sa statement ni Meme Vice na mas mahirap solusyonan ang problemang pamilya kesa sa pagkamit ng ginto sa Olympics, di ba? Yun. Ano sinabi nun? Sabi nito, sorry Meme Vice, but hindi ako agree sa'yo this time. Not every kid have a good relationship and supportive family. Kung ikaw meron ka magandang relasyon sa mga magulang mo, then good for you. But don't blame or invalidate someone. At sinagot ni Meme yan. Yes, Nay. Ano sabi ni Meme? Eto sabi ni Meme. Yes, you're right. Kaya nga may part ng episode niya na sinabi ko din na di mo masisisi ang iba na umalis dahil yun ang paraan nila para makasurvive. Yun ang paraan nila para maituloy nila ang buhay nila dahil yung pananatili nila sa bahay na yun ay maaari nilang ikamatay o ikasama nila. So mahirap talaga na kung ano lang ang gusto mong intindihin, yun lang ang iintindihin. Katulad niyan, kunwari minsan na-i-splice yan Di ba? Kung ano lang yung gustong tukutin ng isang TikTokerist na gusto niya maging kontrobersyal yung kanyang post, hanggang doon lang ipopost siya para mag-comment niya at para i-bash si Vice Ganda. So, katulad nito, ayan. So, nilinaw ni Vice na may sinabi rin siya bilang pagbalanse doon sa nauna niyang sinabi. Na pwede rin ikasama mo kung mananatili ka sa isang pamilya na hindi supportive. Tama? So, ganun talaga. Ako talaga naniniwala. Bilang wala akong kinalaman dyan kay Yulo, tsaka dito kay Vice Ganda na statement niya. Naniniwala ako na kung ano yung behavior ng anak mo ngayon ay dahilan sa paraan na pagpapalaki ng kanyang magulang. Meron din namang sitwasyon, kahit gaano kalupit yung magulang, hindi pa rin natitinag ang pagmamahal at respeto ng bata sa kanyang magulang. Kahit pinagmamalupitan siya. Meron din namang magulang na sobrang bait sa anak. Yung anak lang nga abusado. So, parang sa amin, sa pamilya ko, mabait yung nanay ko.
landas, hindi na naano ng nanay ko. Diba? Hindi naman yung tingin namin sa nanay ko, ang sama ng nanay ko kasi hindi niya napanalunan yung anak niya. Hindi niya nasuheto yung anak niya. Pero kami, okay kami. Yung isang anak niya, naligaw na ng landas. Na ang dapat maging damdamin namin ay, uy, andito rin kami. Pitong pang anak mo, diyan nakatuon ang attention mo, Nay. O hindi naman para ikasama ng loob ko yun sa nanay ko. Ganun pa man, at the end of the day, nanay mo yan, dapat respetuhin mo, ano man ang maging ugali niyan, at ano man ang pakitungo sa iyo niyan. Ang importante lumaki ka, kung nakita mong mali ang mga pinagagawa ng nanay mo, ng tatay mo, importante lang na, ay, hindi ko itong gagayahin. Isasaksak ko sa utak ko na pagdating ng araw, hindi ako katulad ninyo. Pero, hindi para maalis naman yung respeto ko sa nanay at tatay ko. So, ganun lang yan. Kaya, sa panahon ngayon ng Gen Z, no, iba naman. Kailangan talaga maging supportive yung parents sa anak. Kasi konting kibot lang o pagkakamali ng magulang, ang big deal na dun sa bata. Sa panahon ngayon na aminin niya yan. Oo. Kaya ako, bilang tatay ng 5 kong anak, ako talaga, whatever makes you happy, you go. Do it. For as long as wala kang tinatapakan, for as long as makakapagpasaya yan sa'yo, at magiging productive ka, magiging mabuting tao ka dyan, go lang. Diba? Kahit anong gusto mong trabaho, o kahit anong gusto mong kurso, basta masaya ka, doon ka. Yeah. Diba? Support lang ako sa'yo. Ganyan ngayon ang ang mga bata, hindi katulad nung araw, aminin mo, Lloyd. Hindi, sayang ang libro ng ate mo, yun na lang din ang course mo. Anin mo yung libro ng ate mo, tatapon na natin yon. Yun ang anuhin mo, kunin yung kurso. Tapos ang tatay mo doktor, dapat doktor ka rin. Ngayon, hindi na pwede yan, ganyan. Oo. Basta ang importante lang, hindi iwawala ng mga bata ang respeto nila sa kanilang magulang. Siguro dahil din na sa pagsali ng bawat henerasyon kung tayo, ganito tayo ngayon dun sa mga nakababata sa atin. Kasi nung tayo yung bata, meron tayong mga gustong gawin na hindi natin magawa. Kaya yung mga mas bata sa atin ngayon, hinahayaan natin silang gawin yung mga gusto nilang gawin. Kasi nga, parang nagiging big deal sa kanila pag pinagagalitan sila. Nung araw na kailangan mong matulog sa tanghali dahil hindi ka tatangkad pagka hindi ka natulog sa tanghali. Tapos pag dumidilat ka, papaluin ka ng hanger. Ganon. Naku, gawin mo ngayon sa mga bata yun. Mag-rant, magsusumbong yan sa Facebook. Diba? So, ang importante at the end of the day, hindi natin iwawala ang respeto natin sa ating mga magulang. Yes. Kasi magiging magulang din tayo. Tama. Balang araw. At hindi rin natin nahayaan ang ating mga anak na mawala ang respeto nila sa atin. Parang yun yung take on din na sa sinabi mo. Kasi na yun, nasa utos yan ni Lord, honor thy father and mother. Pwede mong hindi sila malin, wag mo silang alagaan, wag mo lang silang babastusin. Di ba, Nay? Pwedeng hindi mo sila kitain, kahit na, kasi ang pamilya, hindi naman po yan sa pagsasama-sama dugo yan magkakadugo tayo, hindi natin kailangan nasa isang bubong tayo para matawag tayong pamilya. Pwedeng darating magkakataon mag-iwalay tayo. Pero yung mutual respect, di ba? Sa bilang tao, lalo na bilang kapamilya, napakahalaga po nun. Huwag lang po kayong magiging bastos sa mga magulang, kahit sa kapatid, kahit sa anak, di ba? Civil lang po. Para happy. May pinaniling ka ba, Loy? Wala! Ano pala? Napaka-inspiring kasi ng mga words na binanggit mo na tungkol sa mga magulang, tungkol sa mga anak. Mama Loy, pinariringgan ka talaga. Wala! Nakikita sa kita ng Mena. Ha? Wala. Hindi, kasi alam niyo po, na-realize ko noon ang isang tao, mula bata man yan, matanda o ang isang tao, minsan sinisisi natin sa ibang tao, sa pamilya mo, na ganito ko kasi dahil sa pamilya ko. Hindi po ganyan ka kasi choice mong maging ganyan. Diba? Dinala ka ng pagkakataon na
maging ganyan. Kaya napaka-importante ng support system. Gaya na sinasabi mo kanina na, paano kung nanay ko hindi mabuting nanay o tatay ko hindi mabuting nanay. Pero may tita ko, may lola ko na nagsuporta sa akin, kaya lumaki ako na ganito. Diba? Kaya napakahalaga pa talaga, i-cherish po natin yung mga nagmamahal at sumusuporta sa atin sa ating buhay. At pasalamatan natin pa rin sila Yes. sa mga tagumpay na natatamasa natin. Dahil hindi mo naman sasabihin yan kung wala ka rito sa mundo. Hindi ka pinanganak. At huwag na rin natin sabihin na bakit pinili ko bang mabuhay isilang dito sa mundo. Ganun. Tigilan na yung mga ganyan. Siyempre, nakakapagsalita sila ni Gayon dahil siya yung magulang. Siya yung isang anak din, di ba? Yes. Ako din, ganun din po. Kahit wala akong anak, parang naging magulang sa mga pamangkin. Pero yun nga. Oy, pero na yan. nagpapadetic ka. Ha? Nagpapadetic. Ha? Hindi! Laki ng boobs mo. Ha? Hindi! Baka sabihin nila, pinaparinggan niyo si Carlos Yulo. Naku, ikaw lang naman nag-i-insist talaga. Oo Yes, nga. Ang sarap lang ng kwentuhan tungkol sa buhay, bilang anak, bilang magulang, di ba? Correct. Oo. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Lai, mga nanonood sa amin na hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. Click the subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigay ko ang aming episode yan, meron kayong komento sa harap namin, chika, comment below, click the like button, at kung saan mo i-click ang notification bell. Kapag niya kayong unang naman na-notify na meron kaming latest update at syempre ba kanya-kanya namin channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mamaloi, M-A-M-A-L-O-I. At speaking of pamilya, meron po ako dyang post vlog about po sa aming family outing. Sana po yung maibigan nyo. At nais po natin syempre magpasalamat sa NB Skin Beauty and Wellness Center for our skin, face, body, and wellness. Doon po sila sa Mother Ignacia sa tapat ng ABS-CBN. Di ba? Kita mo naman. Ang dami na yung talaga nakakapansin yung iyong parang buhay na buhay yung mata mo ngayon. Naka-lift na ganun eh. Si Dr. Liga yan. Oo. Ng NB Skin Beauty and Wellness. Alam mo, pag tumatawa ka ngayon, hindi na parang alkansya yung mata mo. Oh, alive na. Tawa ka nga. Oh, kita pa rin yung eyeball. Oh, di ba? Yan, syempre gawa yan ng NB. No? Yes. Di ba, Jex? Yes! At syempre din sa Tita Jex channel. May bago pa akong vlog dyan, panoorin niyo po. At pasalamatan ko lang din ang iconic star, ang Sugar White 7, at ang End Transition PH. Thank you po. Ayan, at syempre pa ang aking panayam pa rin kay Richard and Lucy. Yes. Yes, Ito talagang yun. tabilecho pa ng Ormoc. Nagustuhan mo ba, Jex? Panood ko din. Pinapupunta tayo ni Richard. Yes. Tama ako dyan. Hindi kami lang dalawa nila. Ay, Oo. gusto ko yung maramdaman. Pinapupunta Gusto daw ko rin kami. maranasan yung naranasan Tito Ernie. Yeah. So, maraming salamat Lucy and Richard. Yeah. Lucy and Congressman Richard Gomez. Yan ng ang isa Ormoc. talaga na sa mga mga showbiz couple din, no? Na talagang well pinagtibay ng panahon. Yes, Oo. ang dami niyang wisdom, no? Totoo. Kung paano yung relasyon nila. Oo, kung bakit sila matagal na since 1998 pa yan. Oo, at syempre pa, maraming salamat sa Neil Cocktails at sa Headway Vera Salon. Yes, at syempre, maraming salamat din sa Copiroti. Ayan, sa kanilang Singaporean coffee. At syempre, meron din silang napakasarap na siomay at napakasarap na coffee pan at kaya toast. Ayan, ha? At syempre, yung Hungry Sims tumawag na. Yun na. Sa 22. Yan. Papadala sa atin sa 22. Thank you so much. The Hungry Sims. Ang Yes. pinakamasarap na baked lasagna, baked nachos, baked salmon, at syempre yung kanilang Favorite mo? Yes, ang baby back. Oo. Yes, ayan, alam na. Yay! At syempre pa, ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa Oz and Audie Diaz na lagi nagsasabi at papaalala sa inyo na so tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, Every gising is a blessing! At ano pa nga bang lagi niyong hinihilit sa Ichika mo na, dali. La 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 la. Ichika mo na, dali. La 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 la. Ichika mo na, dali. Hindi ko makanta si Jens. Hindi ko narinig.
ang ganda-ganda ni James. Babae mo ba talaga yan o bakla lang talaga? Yan yung lang. At saka ano, i-collate niya talaga na yan. Oo, Yan yung popost niya. sama-sama niya. Tabi-tabi, dikit-dikit niya talaga yung inaano. Narcissist yun. Narcissist, oo. Wala na ibang kwento kundi yung puro tungkol sa kanya. Alam ba ni Jack si narcissist? Ano mo, alam ba yung narcissist? Sa hospital niya nakikita, di ba? Kaba, narcissist yun.